So ito mga ka-DIY, sa mga nagtatanong, PM, DM sa atin, ano daw pala ang pang front brake pad sa Griffin 180. So ito na po yung request ninyo. Yan. So pang RFI 175 na version 1. Ito yung galing dito. So yan. Same lang po. Yan. Diba? Yo, what's up mga bossing natin dyan? Kamusta ang araw natin? Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. So may gagawin na naman tayo dito kay Black Mamba. Pero bago natin tuloy yung video, syempre shoutout muna natin lahat ng mga Griffin, Falcon, Samurai owners dyan nationwide. Syempre Mapaluson, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng mga club president at mga members and officers ng Pangasinan Riders Group Griffin 180. Yan, dito sa Pangasinan chapter. Syempre shoutout natin bossing Joy Panangbatan. At syempre yung ibang kasama natin dito, Ronald Beltran from Sual at Ian from San Nicolas at syempre Romel Mitram from Olongapo City. Nakalimutan na natin yung iba, marami tayo hindi natin habaan. Syempre shoutout natin Anos Vlog, pag-subscribe sa YouTube channel at pag-follow yung Facebook page niya. So ayun mga kadiway, hindi natin habaan, magpapalit tayo ng maintenance brake pad, front brake pad dito kay Black Mamba syempre. So dalawa, papakita ko sa inyo kung anong pagkakaiba. Ang pwede po dito, actually, pwede, mas maganda yung OEM, Original Equipment Manufacturer, yung original, okay? Pero kung wala kayong mabili ng original mismo, ito, ang pagpipilian nyo. Pang, yan, RFI 175, okay? Pero hindi po siya dapat version 2. Ang kukunin nyo po dapat ay B1 or version 1. Kasi magkaiba po ang version 2 at version 1 ng RFI 175. Okay? So 175 motor star yan mga ka-DIY. Bakit anong pagkakaiba din ito yung tenga, dalawa dito, isa lang, tapos na pengas. Okay, so pakita natin, tanggalin natin gamit yung 14mm. Yan, tanggalin nyo lang to. Ingatan nyo lang yung ano ng kable ng speedometer sensor. So pag natanggal nyo yan, ganun lang, kabilis. Tanggalin nyo na rin dito, size 14. Yan, kailangan nyo rin tanggalin to para mas maiwas-iwas nyo ng mabuti. Yan, tapos ganyan nyo lang. Okay? Para mas maganda, tanggalin nyo na rin to para hindi siya pumuwersa. Ito ng mga buhangin, nagmamagnet po yan kasi magnetic po. Ayan, so pag natanggal na natin, yan, medyo manipis na. Tapos pag magkakaroon na ng squeaking sounds, yun na yung mga yun, yung sign, manipis na yun dito. Okay? So pag tatanggalin nyo yan, ito lang. Ang allen wrench. Yan. Yan. Yun. So makita nyo kung gaano karumi, lilinisan din natin yan. Okay? Tapos ito yung mga piston nya. Naging 3-pot siya kasi ito yung 2-pot lang dapat talaga yan. Pero itong isa, ito yung pag magpepreno ka sa likod, sasama to, kasabay itong isang nasa gitna. Kasi dual combi to, o dual brake combination. Pag nagprepreno ka sa likod na bahagi, pipreno din yung harap. Ito yung magtutulak. Okay, itong malit na to. Kasi yung combi brake system natin dito sa Griffin 180, pang Honda Click yung niya, design niya, or pang Honda. Ganon din po kasi ang design o features ng Honda. Pag nagpreno ka sa likod, sasabay yung harap. Okay, so yan. Pwede nyo rin pong tanggalin to para magrasahan nyo dito sa loob. Ito. Ayan, pwede nyo tanggalin to. Yan. Para magrasahan, ma-lubricate natin to, mapalitan na rin natin ng grasa. Yan nyo lang tong yung rubber seal nya. Tapos, yun na lang. Yun na lang kabilis. Okay? Tapos pansin nyo. Yan, sa mga katulad ko na minsan nagkakaroon ng squeaking sound, yung parang kumikis-kis, grasahan nyo lang to. Wala, kita nyo naman, walang kagrasa-grasa. O, diba? Lalo na pagkabili nyo, 1 week,
Grasahan nyo na. Yan. I-grease nyo. Tapos tanggalin nyo to para malinisan nyo. Ito. Natatanggal po ito. Ingat lang po baka masira. Ito yung features na kung saan maririnig nyo to pagka ubos na yun. Ito. Pagbakal sa bakal na. Pero huwag nyo nang paabutin doon. Tapos yan, linisan din natin. Okay? So ito mga ka-DIY, sa mga nagtatanong, PM, DM sa atin, ano daw pala ang pang front brake pad sa Griffin 180. So ito na po yung request ninyo. Yan. So pang RFI 175 na version 1. Ito yung galing dito. So yan. Same lang po. Yan. Diba? Dito, iba. Iba po siya. Kahit na anong gawin mo dyan, magkaiba po yan. Hindi na natin bubuksan kasi sayang. Diba? Ito ang bubuksan natin. Disclaim ko lang po hindi po tayo sponsor ni TTGR. Pero pwede nyo itong mabili sa link ko kasi ambassador po tayo ni Shopee ni Lazada. So pwede nyo po itong mabili. Lalagay ko na lang po yung link sa description below. Sa YouTube. Sa Facebook page naman sa comment section. Compare natin. Yan, same lang po sila, magkaiba lang po ng design. Okay? Ito, parang linya na to, may ganyan siya na hiwa, parang sa ganun yung alikabok dito mapupunta, tapos mahuhulog siya dito. Parang ganyan din yung design. Ito, sa gitna. Kaya lang ito, mas makapal. Ang ganda ng ginamit na ano. Kasi, daming design ito, yung pang ceramic, organic, metal. Tapos meron pa yung isa. Hindi ko alam kung metal to o carbon. Parang carbon yung ginamit dito sa TTGR. Kapal oh. Kaya makita nyo manipis na to. Pag ganito huwag nyo nang paabutin ng ganito mga ka-DIY. Magpalit na kayo kasi napaka-importante ng brake pads o brake system sa mga motor natin. Sa mga nagsasabi na mahirap ang piyesa ni Griffin 180, hindi ho. Kasi ang mga parts po nito, madami pang Honda, Yamaha, at ito, RFI 175. Okay? So dito, wag na natin pilitin na buksan to kasi masasayang lang din. Hindi naman talaga to pwede. So ito, kahit na iano natin to, magkaiba. Ito lang yung pwede. Hindi rin. Iba talaga ang design nito. Kita nyo naman, iba yung alignment niya. So hindi to pwede. Huwag kayong kukuha nito Wag yung version 2 at saka version 3, wag ito. Dapat ito version 1. Okay, linisan na natin. Yan, linisan natin. Mas maganda gamitin yung brake cleaner. Pero naubusan tayo nun, kaya pwede naman ito mga ka-DIY. Degreaser naman to Yan degreaser. Okay, hindi rin tayo sponsor nito pero pwede nyo mabili to sa link ko. Yan tanggal agad Tapos pupunasan mo lang yan. Di ba? Nga lang, minsan yung mga panglinis dito na degreaser, yung pintura kasi na ginamit dito, pangit Yan, nababagbag agad Diba? Yan, linis agad Mga part dito, linisan nyo na. Turo ko sa inyo next time yung pag ma-maintenance itong piston, paano linisan yan pag magpa-flashing tayo. Pero sa ngayon kasi malinis pa yung natin, brake fluid. Bago pa lang naman to 10 months. Dumi. Tanto ng bracket. Pwede kayo magpalit nito ng 3-pot, 4-pot. Pang Aerox, basta palitan nyo yung bracket. Any brand. Ito yung sliding niya. Yung labas-pasok niya. Kailangan talaga nalulubricate itong mga to. Linis natin.
Yan, linisan na rin natin to. Imagine mo, pangalawang linis ko na to, hindi ko na napagkita sa inyo yung ano, una. Mga 3 months si Black Mamba natin, nilinisan ko na to. So, nasa ano na tayo, 10 months, matagal-tagal na rin bago ko nalinisan. Ulit. Malakas to, malakas. Ang galing. Actually, pang CVT cleaner to, pero degreaser naman to, kaya pwede sa lahat. Pagka hindi nyo kasi nalilinisan to, nami-maintenance, kakalawangin to, yan, mapuputo na yan, mapabali. Balik nyo. Sikip. So pagka ibabalik nyo to, ipaunan nyo na ano, dito. Tapos push nyo lang. Yun. Yan, nagbabounce kasi yan para nang sa ganun lumalapat yung brake pad. So, mga ka-DIY, kunin mo yung liha doon. So ito, pwede pa naman to, pero siyempre masilan tayo. Hindi na natin paabutin yan na mas manipis pa. Kasi waswas tayo magmaneho eh. Para matanggal yung nakintab na part niya. Para mas makapit. Yan, tinan mo yung natanggal ko. Yan yun. Tapos, punasan nyo. Diba? Yung gamit natin na grasa. Top 1. Hindi top 2. Yan. Kunti-kunti lang yung paglalagay natin. So, pag maglalagay kayo ng grasa dito, tanggalin nyo muna ito mga ka-DIY. Para mas mabilis malagyan. Yan o. Walang kagrasa-grasa. Lagyan nyo lang. Yan, pati isang ganyan lang o. Saglit lang din naman ibalik yan. Dahan-dahan lang. Ito, hindi mo na ito matatanggal mga ka-DIY kasi meron dito. Punasan nyo na lang yung ano, sumobra. So ngayon, ang gagawin natin mga ka-DIY, gagawin natin para pumasok. Grasa. Yan. Yan mga ka-DIY, huwag niyong pagbabalik ta rin to. Ito yung medyo makapal yung labi niya, yun ibalik niyo dito. Ibalik niya. Oh, paano ibalik? Simple lang yan. Gano'n mo lang, una mo lang isa, tapos iikot mo lang. Pag naibalik mo na yung, yan, unahin mo lang. Yan, basta idiin mo lang mga ka-DIY. Pagkita mo dito sa gilid. Pag naipasok mo na, ikutin mo ng konti. Ayan, okay na. Pumasok na. Tapos yan yung sumobra, tanggalin nyo. Okay? Yan. May pressure kasi yan pag may grasa. Yun. Tapos kusa nang didikit yung rubber seal nya. Pag ito hindi siya dumikit, yun, dumikit na rin. Ano lang, yung grasa na sobra. Para hindi siya kumalat. Siyempre pag umiinit yan, kakalat yan. Parang yung boyfriend o girlfriend mo nagkakalat. So, yung style nito mga ka-DIY dapat ganyan ha. Hindi pwedeng ganito. Ayan, magkaharap din pwedeng ganyan. Kasi siyempre may butas dito yung ano, bolt. Dapat ganyan. Lagyan na natin. So, ito mga ka-DIY, dito nyo lagay. Mas maganda, ilubog muna natin to. Tulak nyo lang to. Pwede yan. Yan. Ito, para hindi kayo mahirapan na magtulak. Ganyan. Pantay nyo dito. Itong tulak natin para sumabay. Para lumapat. Lumubog na siya. Oh. Diba? Yan. Para hindi ka mahirapan. Pasok nyo lang to. Stopper nyo dito.
Yan. So ito yung mauna. Tapos lagay natin tong bolt. Yan. So, nakalagay na yung una na brake pad. Sunod natin yung pangalawa. Dapat natin dito. Dito naman siya. Okay? Tapos push nyo lang yan pababa para maglapat yung butas dito sa bolt. Yan. Dapat dito. Tapos pagka okay na, ganyan yung lalabasan niya. Higpitan na natin to. Ganyan lang po ka-basic mga ka-DIY. Para pumasok tong thread dito sa caliper, push mo. Yan, habang hinihigpitan mo, i-push mo. Yun, diin nyo lang to, sagad nyo yung higpit. Dapat mahigpit na mahigpit to. Yan. So, okay na yun mga ka-DIY. Habang ginagawa mo yan, huwag mo ipipreno sa harapan. Huwag mo ipipreno. So, okay na yan. Malinis na. Diba? Bagong brake pad na yan. So, ang gagawin naman natin ngayon ay lalagay na natin. Balik na natin. So, hindi ka mahirapan ngayon na maglagay kasi naka-flatten na to at naka-open na yung brake pads. Ready na yan na papasok. Yun, no? Diba? So, ganun lang yan. Yan. Pag naibalik nyo na itong dalawang 14 na bolt, balik na rin natin to. Yan. Balik na rin natin to mga ka-DIY. Kailangan na may balik na rin to. Anong brake hose. Diba? Ganyan lang yung kasimple. Gas-gas yung GBT, oh. So shoutout natin GBT Suspension. Salamat sa nag-sponsor. Napakabait mo. Pinaka-last. Pero kailangan mo ilapat mo yan. Kasi may calibration yan. Yun. May awang, hindi pwede kasi may awang, ganyan. Okay. So, ang gagawin natin ngayon ay titesting natin. Yung basaan na blue eh. Yan, final touch, punasan natin. Tapos, testing natin. Ngayon, dito naman sa taas. Yan, bagong motor wash kasi yan. Mapapansin nyo dito, pasagad yan dito kasi siyempre tinulak natin yung piston, lumambot. Yan o, o diba? Ang gagawin mo dyan, huwag ka matakot, bomba mo lang, release, bomba, release. Yun, okay na, tigas na. Ito lang yun. Pero pagka gumagawa ka doon, yung brake pad tinanggal mo, huwag mong pipindutin to kasi magkakaroon na, papasukan ng hangin yan, so pangit yung preno niya. Testing natin. Yeah, testing natin. Testing na sa mga commercial. Ukay-ukay. Ngunit yung sapagad, oh. Diba? Yun, pagka may narinig kayong squeaking sounds, yung parang kumikis-kis, i-align nyo lang doon sa may harapan, sa may caliper niya. Pero dito wala naman. Yun. Ganun lang po mga ka-DIY. Tapos ito, ang gawin nyo dito, galon din, halika. Medyo lumambot din kasi ito, kasi nagalaw din yung piston doon. Yan, bumba mo lang. Okay? So, ganun lang po yun. So, yan, para malaman natin na maganda yung ano niya,
papaikutin natin. So, paikot mo ma'am Ana. Paikutin natin yung gulong. Yung lumalaban. Wala, diba? Wala rin tunog. Oh, tapos may free play. Okay? Ganun lang po yan. So, yan. Pakita ko sa inyo. Para makita nyo na okay yung pinagawa natin. Taas nyo lang to. Kaya matakot. Yan. Itaas nyo lang. Tulak yung pa ganun. Babagya. Yan oh. May free play siya. Ibig sabihin, tama yung lapat. Tapos, walang maririnig na kumakalansing o kumikis-kis. Okay? Walang squeaking sound. So, okay po yan. So, ganun lang po mga ka-DIY. Sundan nyo lang po yung process ng pinagawa natin. Ingat lang po kayo sa pag-DIY dahil siyempre dito sa SPD, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. So, ganun lang po yung ginamit natin ito. TTGR brand, pang RFI 175 na version 1. Any brand, pwede naman, kahit anong brand ang gusto nyo, piliin nyo, okay lang yan. Basta pang RFI 175 version 1. Okay mga ka-DIY, hoping naman natutunan po kayo sa vlog content natin sa ngayon kung ano po yung tamang front brake pads dito sa Griffin 180 natin. At syempre kung nagustuhan mo itong video, share mo ito para makatulong sa iba. Like and subscribe na rin po yung YouTube channel natin at syempre yung Facebook page natin. Ayan, maraming salamat. Ito ka to Peter Glory and Bertam signing off.